Ako nga pala si Ernesto Villanueva, 84 na anyos na ako. Taga Pampanga ang dating mekaniko ng bus sa Maynila. At alam mo, may isang bagay akong napansin sa mga taong nagre-retiro, lalo na dito sa Pilipinas. Habang tumatanda ka, mas natatakot kang gumastos. Kahit may pera ka pa naman, kahit may ipon, kahit may pensyon, parang bawat labas ng pera, masakit na. Parang may maliit na boses sa ulo mo na laging nagsasabi, paano kung maubos? Paano kung magkasakit ako? Paano kung mas kailanganin ko yan balang araw? Nakakatawa no? Buong buhay tayong nagtrabaho para kumita. Tapos pagtanda natin, natatakot na tayong gamitin yung perang pinaghirapan natin. Marami akong kaibigan na ganyan ang nangyari. Mga dating OFWs, dating supervisor, dating teacher, magaganda sana ang retirement nila. Pero hindi nila na-enjoy. Hindi dahil kulang pera nila, kundi dahil huli na nung ginastos nila sa mga bagay na importante pala talaga. Alam ko to kasi nakita ko mismo. Yung iba, tiniis ang sakit ng katawan para makatipid. Yung iba, hindi na nakapagbakasyon kahit pangarap nila buong buhay. Yung iba, namatay na lang na puro sana pala ang laman ng isip. Kaya bago ka mag-retire, may 10 bagay na gusto kong sabihin sa'yo na bilhin mo na, ayusin mo na, o gawin mo na habang may trabaho ka pa dahil paniwalaan mo ako. Kapag tumigil na ang sweldo, biglang nag-iiba ang utak ng tao. Number 1, ayusin mo ang katawan mo. Ito ang unang pagkakamali ng maraming Pilipino. Pinapabayaan nila ang katawan nila habang nagtatrabaho pa. Sasabihin nila, tiisin ko muna, busy pa ako. Sa retirement ko, naaasikasuhin. Naku, mali yan. May kapitbahay ako dati, si Mang Rodolfo, dating seaman. Halos 30 taon sa barko. Malaki ipon, may 2 apartment pa na pinapaupahan. Pero alam mo kung ano problema niya pag retire niya? Ngipin. Halos hindi na siya makanguya. Masakit lagi. Pero ayaw niyang ipaayos. Kasi nung may trabaho pa siya, covered ng company insurance. Pero inisip niya noon, okay pa naman. Hanggang sa nag-retire siya, biglang nang hinayang na siya gumastos. Bawat check-up, iniisip niya agad kung magkano. Bawat procedure, parang inaatake siya sa dibdib sa mahal. Kaya tiniis niya. Alam mo kung gaano kasakit makita yon. May pera naman siya pang restaurant, pang outing, pero hindi niya ma-enjoy pagkain niya. Lugaw, saging, sabaw, parang may sakit araw-araw. Kaya makinig ka sa akin. Kung may problema tuhod mo, ipacheck mo na. Kung malabo mata mo, bumili ka ng maayos na salamin. Kung may ipin kang sumasakit, ipaayos mo na agad habang may sweldo ka pa, habang may HMO ka pa, nadagawin mo na. Dahil pagtanda mo, hindi pera ang pinakamalaking problema, katawan mo. Number 2, ayusin mo ang bahay mo. Alam mo, kapag nag-retire ka, mas marami kang oras sa bahay at doon mo mapapansin lahat ng sira na matagal mong hindi pinapansin. Yung bubong na tumutulo kapag malakas ulan, yung CR na barado lagi, yung electric fan na maingay parang tricycle. Habang bata ka pa, kaya mo tiisin yan, busy ka nasa trabaho ka lagi. Pero pagtanda mo, iba na. May tiyuhin ako sa Bulacan, si Tito Nestor, retired na government employee. Simple lang buhay nila ng asawa niya, pero sobrang init sa bahay nila, luma na bubong, manipis na yero. Parang oven sa loob kapag tanghali. Ilang taon niya sinabi, aayusin ko rin yan. Pero nung nag-retire na siya, bigla na siyang nanghinayang gumastos, kahit may pera naman. Kaya tiniis nila. Alam mo, minsan binibisita ko sila noon, nakaupo lang sila malapit sa pinto para may hangin. Parehong pawis na pawis. Nakakaawa tingnan. Tapos isang bagyo lang, lumipad kalahati ng bubong nila. Ayun, mas napamahal pa gastos. Kaya kung alam mong dyan katatanda,
Gawin mo ng komportable ang bahay mo ngayon pa lang. Ayusin mo ang bubong. Palitan mo ang sirang toilet. Gawing ligtas ang hagdan. Hindi luho ang maayos na bahay. Kapayapaan yan sa pagtanda. Number 3. Bumili ka ng sasakyang mapagkakatiwalaan. Hindi kailangang mamahalin. Hindi kailangang pangmayaman tingnan. Ang importante, maasahan. Kasi pagtanda mo, ayaw mo na ng problema sa daan. Ayaw mo na nung biglang titirik sa gitna ng init. Ayaw mo na nung may kakaibang tunog araw-araw. Ayaw mo na nung bawat buwan may bagong sira. Mas nakakapagod yan kapag retired ka na. Noong 2003, bumili ako ng second-hand na Toyota Revo. Hindi sosyal, pero matibay. Sabi nga ng asawa ko noon, mukhang service vehicle. Pero alam mo, ang dami naming napuntahan dahil doon. Nadadalaw namin mga kamag-anak sa Pangasinan. Nakakapagsimba kami sa malayo. Nakakapunta kami sa dagat kahit simpleng buhay lang. At pinaka-importante, bayad na siya bago ako nag-retire. Wala nang monthly. Wala nang iniisip. Marami akong kakilala na nag-retire na may utang pa sa sasakyan. Nako, mali yan. Kada pension day, diretso hulog agad. Parang nagtatrabaho pa rin sila. At makinig ka rito, kung may pangarap kang simpleng bagay, tulad ng sasakyang komportable para sa pamilya mo, at kaya mo naman bilhin ng hindi ka mababaon, baka ngayon na ang tamang panahon. Hindi habang matanda ka na at takot ka ng gumastos. Kasi minsan, ang kapayapaan sa pagtanda nagsisimula sa bagay na alam mong hindi ka bibiguin sa daan. Number 4, kung lilipat ka, gawin mo na ngayon. Maraming matatanda ang may isang pangarap pag-retirement, mas tahimik na lugar, mas maliit na bahay, mas malapit sa mga anak o apo. Pero alam mo ang problema, kapag retired ka na, mas mahirap na. May pinsan ako dati, galing Dubai. Mahigit 20 years OFW. Plano nila ng asawa niya. Lumipat sa probinsya pag uwi nila. May ipon naman sila. May lupa pa nga. Pero hinintay pa nilang matapos siya magtrabaho bago bumili ng bahay. Ay nako, pahirapan sila sa bangko. Kung ano-anong dokumento hinihingi. Proof of income, employment, kung ano-ano pa. Sabi niya sa akin noon, kung ginawa namin to habang may trabaho pa ako, sana mas madali. At tama siya, habang may regular income ka pa, mas madali ma-approve, mas madali magdesisyon, mas malakas pa katawan mo para maglipat bahay. Kaya kung alam mong ayaw mo nang tumanda sa lugar na magulo o malayo sa pamilya, huwag mo nang ipagpabukas. Ayusin mo na habang kaya mo pa. Number 5. I-book mo na ang mga pangarap mong biyahe. Ito siguro, isa sa pinakamalungkot na bagay na nakita ko sa mga matatanda. Buong buhay silang nagsabi ng, balang araw pupunta kami dyan. Pag retired na kami, kapag may oras na. Pero pagdating ng retirement, biglang natakot na silang gumastos. May mag-asawa akong kakilala noon, pangarap nila makapunta ng Baguio. Hindi pa sila nakakarating kahit minsan. Imagine mo yon, mga Pilipino na tumanda na hindi man lang nakita ang Session Road. Kasi lagi nilang sinasabi, sa susunod na taon na lang, hanggang sa nagka-stroke ang lalaki. Pagkatapos noon, hindi na siya makalakad ng maayos. Tapos isang gabi, umiiyak yung asawa niya habang nagkukwento sa akin. Sabi niya, ang tagal naming naghintay, hindi naman pala darating ang tamang panahon. Grabe. Hanggang ngayon dala ko pa rin yon. Kaya makinig ka sa akin. Kung may lugar kang gustong puntahan, i-book mo na. Hindi kailangan abroad agad. Pwedeng Palawan, Bohol, Siargao, o simpleng beach lang kasama pamilya mo. Ang importante, gumawa ka ng alaala habang malakas ka pa. Dahil pagtanda mo, hindi oras ang mawawala sa'yo, kundi lakas ng katawan at tapang gumastos. Number 6, bilhin mo ang mga gamit para sa bagay na mahal mo. Alam mo kung ano ang tahimik na pumapatay sa maraming retired na tao? Boredom.
Yung pakiramdam na wala ka ng silbi, wala ka ng ginagawa, paulit-ulit na lang ang araw. Delikado yan. May kaibigan ako noon, si Mang Celso. Mahilig magtanim. Habang nagtatrabaho siya, lagi niyang sinasabi, pag retired ako, gaganda garden ko. Pero hindi siya bumibili ng maayos na gamit. Lumang pala, sirang hose, lahat tinitipid niya hanggang sa nag-retire siya. At alam mo nangyari, lalo siyang nanghinayang gumastos. Kaya hindi niya rin naasikaso hobby niya. Buong araw siya nakaupo lang sa harap ng TV. Unti-unti, parang nawalan siya ng sigla mabuhay. Kaya kung may bagay kang mahal gawin, music, pagluluto, gardening, pagpipinta, pangingisda, mag-invest ka doon. Bilhin mo ang kailangan mong gamit habang may income ka pa. Hindi para magyabang, kundi para may dahilan kang gumising araw-araw pagtanda mo. Ako hanggang ngayon, kahit matanda na, may mga gamit pa rin akong pang-ayos ng makina. Minsan hinahawakan ko lang sila at pakiramdam ko, may bahagi pa rin ng dating Ernesto na buhay. Importante yun kasi ang tao hindi nabubuhay sa pahinga lang. Number 7, gumastos ka para sa komportable na buhay. Habang bata ka, kaya mong matulog kahit saan. Kaya mong umupo sa monoblock buong araw. Kaya mong tiisin ang electric fan kahit mainit. Pero pagtanda mo, iba na ang katawan. Mabilis sumakit likod, mabilis mapagod, mabilis mawalan ng tulog. At kapag wala kang maayos na pahinga, apektado buong buhay mo. May kaibigan ako noon, si Aling Mercy, retired teacher, matipid sobra, tipong kahit may pera, ayaw bumili ng bago. Luma na kutsyon niya, lubog na sa gitna. Pero lagi niyang sinasabi, okay pa naman. Hanggang sa halos hindi na siya makatulog gabi-gabi. Masakit likod, masakit balakang, iritable lagi. Tapos isang araw sinabi ng anak niya, Ma, bakit hindi ka bumili ng maayos na higaan? Alam mo sagot niya, nanghihinayang ako. Ang sakit marinig, no? Buong buhay siyang nagtrabaho. Pero nung panahon na kailangan niya ng ginhawa, natakot siyang gastusan sarili niya. Kaya ikaw, kung kailangan mo ng maayos na kutsyon, bilhin mo. Kung kailangan mo ng hearing aid, huwag mo ipagpaliban. Kung hirap ka ng makakita, bumili ka ng malinaw na salamin. Hindi luho ang komportabling buhay para sa matanda. Dignidad yan. Number 8, ihanda mo ang bahay mo para sa pagtanda. Kapag nasa 50 o 60 ka pa lang, pakiramdam mo malakas ka pa habang buhay. Akala mo hindi ka matutumba, akala mo hindi ka manghihina. Pero darating ang panahon, kahit simpleng hagdan, nakakatakot na. Naalala ko asawa ng kuya ko, si Linda. Napakalakas noon, araw-araw naglalakad sa palengke. Tapos isang beses lang siyang nadula sa CR, 1 segundo lang. Pero pagkatapos noon, hindi na siya naging pareho. Nahihirapan na siya maligo mag-isa. Takot na siya bumaba ng hagdan. At doon lang nila naisip magpakabit ng handrail, maglagay ng grab bars, magayos ng banyo. Sana noon pa ginawa, mas mahirap kapag emergency na, saka ka palang kikilos. Kaya habang may lakas ka pa, habang kaya mo pang magpagawa, ihanda mo na ang bahay mo, ayusin mo ilaw sa hagdan, lagyan mo ng suporta ang CR, kung kaya gawing mas ligtas ang kwarto mo. Hindi ibig sabihin noon mahina ka na, ibig sabihin lang, matalino kang tumatanda at maniwala ka sa akin. Darating ang araw na magpapasalamat ka sa sarili mo dahil ginawa mo yan ng maaga. Number 9, matutong humingi ng tulong. Mahirap to para sa maraming Pilipino, lalo na sa mga taong buong buhay nagsikap mag-isa. Ayaw natin maging pabigat, ayaw natin may ibang gumagawa ng trabaho natin, pero pagtanda mo, mapapagod ka rin at okay lang yon. May kapitbahay ako noon, si Mang Felix. Kahit 78 na, siya pa rin naglilinis bubong nila. Sabi namin, magbayad ka na lang ng tao. Pero matigas ulo, hanggang isang araw nahulog siya sa hagdan, buti hindi namatay.
pero ilang buwan siyang hindi nakalakad ng maayos. Mas mahal pa tuloy hospital kaysa sa simpleng tulong sana noon pa. Kaya kung kaya mo naman, maghanap ka ng mapagkakatiwalaang tutulong sa'yo. Panglinis, handyman, kahit paminsan-minsan lang. Hindi kahinaan ang pagtanggap ng tulong. Karunungan yan sa pagtanda. Number 10, gumastos ka para sa mga taong mahal mo. Ito ang pinakamahalaga sa lahat, hindi bahay, hindi sasakyan, hindi pera, mga tao. Dahil darating ang panahon at maiintindihan mo na ang totoong yaman, alaala pala. May anak akong matagal kong hindi nakausap noon. Busy ako sa trabaho dati, laging overtime, laging sa susunod na lang. Akala ko marami pa kaming oras, wala pala. At hanggang ngayon, may parte sa puso ko na nagsisisi. Sana mas marami kaming biyahe noon. Sana mas marami kaming hapunan na sabay. Sana mas madalas kong sinabi na mahal ko siya. Kaya kung may pera ka ngayon, dalhin mo sa outing ang pamilya mo. Bisitahin mo mga magulang mo. Yakapin mo apo mo habang malakas ka pa. Huwag mong hintayin ang perfect timing. Dahil minsan, darating na lang ang pagtanda at mapapansin mong huli na pala ang lahat. At iyon ang 10 bagay na sana mas maagang naintindihan ng maraming tao bago sila nag-retire. Hindi ko sinasabing ubusin mo pera mo. Hindi ko rin sinasabing maging maluho ka. Ang sinasabi ko lang, gamitin mo ang pinaghirapan mo para gawing mas maayos ang natitirang bahagi ng buhay mo. Kasi pagdating ng retirement, nagbabago ang isip ng tao. Kahit kaya mo naman bumili, matatakot ka, mangangamba ka, magdadalawang isip ka sa lahat. Kaya habang may lakas ka pa, habang may trabaho ka pa, habang kaya mo pang magdesisyon ng may tapang, ayusin mo na ang mga bagay na magbibigay sa iyo ng ginhawa, kapayapaan at masasayang alaala. Dahil ang totoo, hindi lahat ng may pera, pagtanda, masaya. Pero ang taong handa at marunong mabuhay habang may oras pa, siya ang tunay na mayaman